At sa mga kapatid na nasa ibang bansa, gayon din ang aming pagbati sa inyong pagtulong at suporta sa panalangin at anumang bagay na inyong ibinibigay sa ating gawain. Mapalad tayo mga kapatid, kuminsan naisip ko nga ako'y nalulungkot pero wala naman po akong magawa dahil kahit wala ako rito ay meron akong ginagampanang masasabi ko pong isa ring pag-aakay kasi hindi po nawawala sa akin turo. Minsan sabi ng mga estudyante, Sir, ikaw ba'y ministro o ikaw'y nagtuturo? Madalas po kasi pag ako'y nagpapaliwanag, nauwi po doon parang gampanin dito. Minsan may mga men. Kaya po ako'y natutuwa. Kasi nga po, sabi ko nga, mahirap palang alisin doon sa ating pananalita, kilos, salita, yung ating nakuha na dito sa dambana. Kasi nga po, naka-embedded na. Ang tawag po doon, embedded, kasama na sa ating buhay, kilos, isip. Ako pagod, pero hindi po ako nakakaramdam ng pagod. Ngayon po talagang sumuko ako dahil kaya ko lang po kinukwento. Hanggang ngayon naghahanap kami ng teacher. Kulang na tulang po kami ng teacher. Ang estudyante po umabot po ng 3,500. Ako po hindi naman nagtuturo ng 33 units. Ngayon po ako'y alam pahinga. Ang pahinga ko po tanghalian lang. Kaya po baka may mga anak kayong teacher. Kailangan namin ng English, Filipino, history. Ina-advertise ko na po. Siguro po makatutulong. Kulang na kulang po. At taxation. Ako hindi po nagtuturo ng ganoon at ako'y nagtuturo rin ng Sabado. Sa awa ko po sa mga bata, kasi 3 linggo na kami pumapasok, wala pang teacher. Sir, baka naman pwedeng kahit pagod ka kunin mo na kami, maturuan lang kami. Mantakin nyo po, tapos na Hunyo, wala pang teacher. Ang nakakalungkot ko po, kaya po okay humihingi ng dalangin sa Panginoon. Marami po ang teacher na umapply, nun daw pong bigyan na exam na IQ, bumaksak pa. Panginoon. Matawad po, sabi ko po, Panginoon, paano nakatapos yung walang IQ? Sabi naman ng isa, baka naman sir, nilalaglat na o ninervyos nung kumuha. Hindi naman po siguro kasi po yung IQ, sabi nga natin sa bata, kung kayo po yung anak, kapag po mataas ang IQ ng bata, active, di po ba? Aktibo, nakikipag-ugnayan, at talagang makikita mo sa bata yung marunong sapagkat kumikilos, sumasagot, at marami nagagampanan, natutuwa tayo. Ano po kaya ang pakiramdam ninyo kung ang isang teacher kung muna exam walang IQ? Tatanggapin po nyo. Kaya po kagina ginabi kasi nga pinag-uusapan namin paano gagawin natin. Obligasyon natin na kailangan yung mga bata maturuan pero wala kaming makuhang teacher. Kaya kung may mga anak po kayo na teacher, kahit po nagtuturo sa public at gustong mag-sideline sa gabi, pupuntahin nyo po at kailangan namin. Baka po magkaroon ng pagkakataon. Maraming salamat po sa Panginoon sapagkat sa lahat ng biyayang pinagkakaloob, sabi nga ng mga naapo, kanya-kanya lang po tayong gampanin. Hindi po nangangahulugan wala kami rito, ibig sabihin kami nakakalimot. Tuloy pa rin po ang aming pagsuporta at pagdiling sa Panginoon na kami ay bigyan araw-araw ng lakas, kakayahan upang magampanan kung ano ang inaatas sa ating sarili. Lahat po tayo may gampanin. Sa bahay, sa pamilya, sa asawa, sa mga anak, at sa ating pansarili. Pubus po naming pinaliliwanag na kahit anuman ang gampanin natin, yung natanggap po natin ditong biyaya na nakilala natin ang Diyos na buhay, mahirap pong talikuran. Di po ba? Kaya po, kanina sabi ko, mukhang kakaunti. Kasi po palatandaan ko dyan, pagka po kakunti sa sakyan, sabi ko mukhang kakaunti. Pero hindi po tayo dapat malungkot. Lalo po tayo magdiwang sapagkat sabi nga ng Apo, ang ating pong pakikibaka dito ay pagsasala ng Panginoon. Ang kailangan po natin ay pagtibayin na hindi man tayo makarating pero lagi kayong naririto, higit po tayo makakatanggap ng biyaya mula sa Kanya. Ayun po, ang unang magsishare ay isang alagad na nagdidiwang ng kanyang kaarawan. Nasaan ba ito? Kapatid, ang alagad pong si Malusulit ng Bukana ay magbibigay ng kapahayagan kung paano niya tinanggap ang buhay na Diyos sa dambanang ito. Happy birthday!
Isang mapagpalang umaga po sa gabing ito, mga minamahal ko mga kapatid. Tunay nga po masupresa ang Panginoon ang sabi ko sa aking sarili. Nag-share na po kaninang umaga, subalit kay buti ng Ama ito ang panawagan niya upang higit na mapuspos, upang higit kong maramdaman ang kanyang pagpapala sa gabing ito. Nais ko lamang pong pasalamatan muli ang Panginoon sa katauhan ng ating minamahal na Apo Conching, na patuloy na sumusubaybay, patuloy na nag-aalay, patuloy na nagbibigay na pagpapala sa bawat isa. Batid niya kung ano ang ating mga kahilingan. Batid niya kung ano ang ating mga dalahin sa buhay. Maraming salamat po sa mga alagad, sa mga choir na aking kasamahan, sa mga IT team, sa mga tagasunod na patuloy na nagbibigay, na patuloy na nag-aalay sa dakong ito upang ang mapaglingkuran namin kayo ng may kagalakan sa aming mga puso't kalooban. At ang mga anghel na patuloy na ginagamit ng ating Panginoon sa dakong ito na hindi ko na po kailangan isa-isahin, subalit ang Ama na po ang nakakabatid sapagkat ayaw niyang magpabanggit. Subalit batid ko na nariyan na lang sa tabi-tabi. Subalit kay buti ng Ama, kay dakila niya. Tinutokso po ako ng kapatid kong si Chris kanina, sabi niya, Malu, ano ba ang balak mo? Sabi niya, hindi ba tayo magpupunta sa Edison? Sabi ko, Chris, pasensya ka na kasi wala pa yung sweldo ko. Na sabi ko, hindi ko lang po maidiretso na alam mo naman, wala naman tayong inaasahan kundi ang Panginoon. Subalit kumilos ang Panginoon sa katauhan ng kapatid kong isang alagad. Kanina po, pauwi po ako, sabi ko, nais ko pong dalawin ng aking pamangkin na bagong silang ng kanyang baby. Subalit hindi yun ang plano ng Panginoon sapagkat ang bata ay malusog na naririyan lang. Subalit ang pakikisama ko sa aking mga kapwa-alagad ay bihira lang po. At sabi ko nga po kay Mami, unforgettable moment po ngayon ng aking kaarawan sapagkat hindi ko man po kapiling ang aking tunay na ina, subalit naririyan sila para sa akin na hindi lamang isa, dalawa, tatlo, apat, subalit kay buti ng Panginoon, kay dakila niya. Maraming salamat. Tuwirang ang aking kaluluwa ay inuna niyang mabusog at ipinangalawa niya ang aking tiyan upang mabusog sa mga ahin ng Panginoon. Kaya nagpupuri at nagpapasalamat po ako. Kaninang umaga naubos na po yung luha ko, ngayon hindi na po ako iiyak. Sapagkat meron po siyang ibinigay para sa akin na kagalakan. Salamat po kay Mami Beth na sabi ko nga, hindi ko man planuhin, subalit ibinigay niya kung ano ang naganap kaninang umaga. Kaya maraming salamat po sa mga alagad na patuloy akong minamahal. Higit lalo ang ating minamahal na Apo Conching na patuloy na dinadaluyan ng Banal na Espiritu at tuwirang kinalugdan ng ating Panginoon sa aking mga pamilya, gayon din po sa aking ina na wala man siya dito. Subalit nagpupuri at nagpapasalamat ako, isang parangal para sa akin na ibigay ako dito sa dakong ito upang makapaglingkod na walang hadlang, walang puot sa aking puso sapagkat kung hindi nila ako ibinigay sa dakong ito, siguro magre-rebelde ako sapagkat gusto ko dito, ayaw naman nila. Kay buti ng Panginoon, lahat ng aking mga pamilya ay tuwirang isang espiritu ang aming pinaglilingkuran. Ito ang isang biyaya na regalo ng ating Panginoon na hindi ko na kailangan hangarin o hindi ko na kailangan manghangad ng anong pamambagay. Subalit bahala na ang Panginoon sa akin sapagkat murang edad pa lamang ako ay aking nasumpungan sa katauhan ng ating minamahal na Apo Conching. Kaya muli nagpapasalamat ako sa mga tao na nakasama ko kanina. Tuwirang nagpagalak ng aking kalooban sapagkat anumang halaga, hindi kayang pantayan ng kagalakan ng aking damdamin. Sapagkat hindi man ako umiyak kanina sa kanilang mga harapan, subalit batid ng Panginoon, ngayong araw ko lamang birthday na ito, iba ang aking pakiramdam. Muli ulitin ko, unforgettable moment po ang aking kaarawan ngayon. Subalit binuo ng Panginoon, sinarado niya nga po ako. Ang sabi ng aming mother of the house, anak, 10. Iba
sinakop ka na ng Panginoon sa kanyang mga kamay. Huwag ka na sanang malaglag, huwag ka na sanang bumitaw. Inaangking ko na po yun sapagkat kung minsan, dumarating po ang tukso na nais ko na pong bumitaw. Subalit, hindi po yun ang kalooban ng Panginoon sapagkat nais pa po niya akong maglingkod, nais pa po niya akong ibigay sa dakong ito na batid niya kung ano yung mga kahinaan ko, batid niya na minsan sabi ko ayoko na, tama na, tiugot na. Subalit, kay buti ng Ama, kay dakila niya, patuloy na nag-aalay, patuloy na nagbibigay, amang mapagmahal, aking nasumpungan, katauhan na po kong siyang tunay na nasilay. Isang mapagpalang umaga po. Maraming salamat kapatid. Alam niyo po sa tao, makita lang po ninyong magpasalamat na makilala. Maliit o malaking bagay, sa araw-araw lang po tayo buhay, biyaya na po ba? Hindi po ba? Yun naman pong magising tayo sa umagang buhay papatala tayo, isa na pong biyaya. Lalo pa pong binibigyan po ng Panginoon ng kasiyahan ng kalooban natin na sa lait ng ating pagkatao, hindi po ang pera lamang ang nagpapaligaya, kundi yung kaloobang tumanggap ka, kinilala mo. Isa pong bagay na mapakaganda dito sa ating kapatiran, yung nabuksan tayo. Kasi po yung pagbukas natin, pagtanggap, sabi ko nga, hindi natin pwedeng iparis doon sa iba na hindi bukas. Tayo pong bukas, maliit na bagay lang, napakagalak na natin, hindi po ba? Pero po sa ibang hindi pa bukas, kahit po anong sabihin nyo, inuuna po kasi nila, hindi yung kaharian ng Diyos. Sabi nga po, unahin mong hanapin ang aking kaharian at lahat ng bagay ipagkakalob ko sa inyo. Amen? Kaya po mapalad tayo kasi inuuna natin siya. At kapag inuna natin siya, lahat ng bagay na kailangan natin, di man natin banggitin, ibibigay po ng Panginoon. Ang susunod po ay ang isaling alagad. Naku, napakalaki po ng serbisyo nito sa aming kapatiran sapagkat kung wala rin siya at kasama ng Mother of the House, wala pong magpapakain. Wala pong magpapakain. Iyan po ay tahimik na tao lamang. Napakasimple po. Pero napakalaki pong bagay ang ginagampanan sa amin sapagkat kung wala po siya, wala pong magluluto. Akin po tinutukoy si kapatid na alagad, Emma Miranda ng San Roque. Nagulat po siya. Isang mapagpalang gabi po sa araw na ito. Ako po, Diyos ko, Ama. Ang maibabahagi ko lang po sa gabing ito, sobra po ng ligaya ng aming nakamtan, lalong-lalo na po sa kaarawan ng aming isang kapatid. Kapatid, happy birthday po! Ngayon pong kaarawan ng aming kapatid, lubusan pong pinuspos kami ng Ama. 10 po kami na magkakasama. Papunta po ron, galak na ang puso namin. Hanggang sa pauwi po, puro po kami kagalakan. Di ko po sukat akalain na ang Panginoon Diyos, bigyan niya po ako ng talino na bahaginan po sila ng puro paawit. Hindi ko po maubos maisip, sa dating buhay ko po, lagi lang po akong tahimik. Bakit po ang aking bibig gusto po umawit ng umawit? Kaya po sila naman po, puro po nagngiti po silang siyam. Nang bumaba na po kami ngayon sa sasakyan, nagdigay na po si Tita Per, ay salamat ka ako Panginoon at inalis mo ang hangin ng aking kapatid sa loob ng tiyan. Sabi ko pong ganon, nakakatuwaan po kami talaga. Ewan ko po kung bakit talagang sobrang galak ang ipinagkaloob ng Ama sa amin para po siguro pagalaki namin ng aming kapatid na may kaarawan. Kapatid, halika naman po dito, samahan nyo lang po ako. Para pong merong magaganap eh.
Hindi man po maganda ang boses ko kung bakit. Ewan ko nga po ba kung bakit ako pinatayo din para ako'y kumanta. Wala naman po akong alam. Sabi ko, Diyos na po ang bahala. Pakinggan nyo na lang po yung... Salamat. Salamat sa iyo, Ama. Salamat sa aming Apo Kunching. Salamat at kami tinipon mo. Salamat sa araw na ito. Salamat sa kaarawan ng kapatid ko. Wala man ang kanyang magulang. Naririto ang bigay ng ama ko. Ang Apo Kunching na kaloob mo. Narito ang pangalawang magulang niya. Kapatid na Marisa sa dormitoryo. Salamat sa mga anyalay mo. Salamat, salamat, Ama ko. Walang hanggang pasasalamat sa iyo, mahal na ina ko. Pinapupurian ka, pinasasalamatan ka, bawat araw na handog mo, Ama. Tanging ikaw lamang ang nagbibigay buhay sa bawat anak mong naglilingkod sa iyo. Salamat sa iyo. Salamat, Ama ko. Pinapupurihan ka ng lubusan. Ama, marami pong salamat. Ang kalooban mo, ang kahilingan mo, ipinagkaloob ko ng lahat sa iyo na ako'y umawit. Salamat po, Ama, ng marami. Hindi ko sukat akalain si kapatid na Emma pala ay may tinatagong lihim. Sipin niyo po yan. Akala ko po magluto lang yung alam eh. Magaling palang kumanta eh. Tingnan niyo po, talaga pong sabi nga ng Apo, kung ipagkakaloob ng Panginoon, gagamitin ka niya sa mga bagay na kamangha-mangha na hindi mo sukat akalain magagampanan mo. Yan po ang pagtanggap at pagtitiwalang pwede kang gamitin ng Panginoon na hindi mo inaakalang kaya mong gawin. Mayroon po akong isang dati kong estudyante na nakita ko dumating dito. Sabi ko, salamat, nakita kita dito. So sa isang pagkakataon talagang sabi ko nga, isang lugar lang din po tayo makikita-kita. Kahit dito sa ibaba, pwede na nating simulan sapagkat nandito sa dambana nga po, sabi nga natin, ang tunay na daan upang sa atin pong kapupuntahan, mayroon tayong kalalagyan. Naalala ko po yung sinasabi ko na ang buhay may expiration. Okay? Para pong pagkain. Wala lang pong katiyakan kung ano tinatak ng Panginoon kung kailan ka mag-expired. Tama po ba? May mga batang namamatay ng mabata, may matandang umaabot ng 100 kasi yung expiration binigay siya ng Diyos ay ang Panginoon lang po nakakaalam. Isang bagay lang po, lahat lilipas.
lahat mawawala. Lahat mamamatay. Pero wala tayong dapat katakutan, sapagkat sabi nga, inihanda na po ang landas at ipinagkaloob sa atin sa pamamagitan ng mahal na apo na tayo ay tatanggap. Kung sa ating pagbabata, ang pagtanggap kay Kristo ay isang mabuting gawain, hindi po tayo magsisisi. Kaya nga po, hindi dapat katakutan kung ano man ang karamdamang sa ating katawan ay dumarating, sapagkat ang ating pong katawan ay katawang lupa. Hindi po talaga ito magtatagal. Kaya lang po, yung ating kaluluwa at ang espiritu na siya nating pinangangalagaan, pinaghahandaan po nating mabalik sa Ama na siyang nagbigay ng buhay sa atin. Amen po ba? Okay. Ako po nagpapasalamat din kasi ilang taon na po ako, yung aking tuhod at paa, paminsan-minsan, kumikirot. Sabi nga, naalala ko po yung nabasa ko sa libro, hanggang buhay tayo, siyempre, damo man at putulin mo, tutubo, dahil buhay ka. Tama po ba? Kung ayaw nyo pong tumubo yung damo, pasimento na tayong kasama sa lupa. Tama po ba? Kasi nga, ang may kasalanan naman po, tayo nagkakasakit, tayo rin sa kinakain natin, sa ugali natin, di po ba? Kaya po, walang sisihan, hindi po kasalanan at gusto ng Panginoon na tayo magkasakit. Ang ating pong pagkakasakit ay kapabayaan din natin dahil hindi tayo nag-ingat sa ating sarili. Ang huli pong magpapahayag sa kagandahang loob ng ating Panginoon na kanyang natagpuan dito ay ang alagad ni kapatid na Marisa Cruz ng San Roque. Papuri sa iyo, Ama, ay walang katapusan. Muli sa oras na ito, na muli mo akong tinawagan upang tuwirang maihayag ang iyong kabutihan, kagandahan ng kalooban na sa amin ay patuloy mong ibinibigay sa bawat araw upang ikay paglingkuran ng mong katapatan sa dako mong banal sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu sa katauhan ng aming mahal na Apo Kunching na ikinalugdan. Amen. Buhay po ba ang Diyos? Nagalak po ba kayo sa bahagi ni kapatid na Emma? Amen. Sadyang wala pong imposible, ano po? At hindi po kayang tutulan ang aking damdamin na magpurit, magpasalamat sa ating Panginoon sapagkat nung nakaraang araw po, Lunes po yun, ang BP ko po ay 90/60. Napakababa po. Kung uusigin mo na bilang tao, andun po yung nangangapalang aking ulo, lahat ng kamay ko'y namamanhid. Ang aking paa ay nahirapan ako humakbang, subalit hindi po ako nagpasubok, pumasok pa rin po ako hanggang nakaupo po ako dyan, na pinagmamasdan ko po ang mahal na Apo na nagmemensahe. Iba po talaga yung aking pakiramdam. Lumisan uli ako. Sabi ko, Chris, ibipid mo ako. Iba yung nararamdaman ko, sabi ko sa kanya. Tapos binipi po ni Chris, 80/60. Nangangapal po yung aking ulo, subalit purihin ng Ama sapagkat nararamdaman ko po stable ang puso ko. Buhay po ba ang Diyos? Hanggang inulit po, hinaplos ako ni kapatid na Marie, hinaplos ako ni kapatid na Chris, pero ang laman ng isip ko ang Panginoon na alam ko po na sa mga nababalitaan ko, yung baba ng BP na yon, pwede kang may stroke. Amen po ba yon? Subalit salamat sa Kanya at nakapagbindisyon pa po nung araw na yon. At nang umuwi po, sumumpong uli. Bakit ko po ito pinahayag? Sapagkat magkahalong pagninilay at pagpupuri sa Diyos na nung gabi po na yun ay sinumpong uli ako, nag-80/60 uli ako, hindi na po ako makatayo. Hindi po ako tumawag kay Apo, ayoko po siyang gambalain. Nangangapal po ang aking ulo, nanginginig ang aking mga kamay at hindi ko na ito maihakbang. Itinaas ko na lang po yan sa unan at nakapikit lang po ako. Subalit, pinakikiramdaman ko po ang puso't isip ko, buhay na buhay. Buhay po ba ang Diyos? Alam niyo po, na-trace ko po kung bakit ako nagkaganon. Nung nakaraang linggo, hindi ko na dapat ito ibabahagi, subalit napakalaki pong aral ito para sa mga tao na sadya pong ang kalooban ng ating Panginoon ay walang makatatarok kung paano siya magpagalak, kung paano siya magsorpresa, at kung paano po talaga siya magbigay ng to the max na ligaya para sa'yo. Buhay po ba ang Diyos? Nung nakaraang linggo po, mayroon po kaming hinatid sa airport. Yun po ay isang anak ng kapatiran. At kasamahan po ng aking anak sa Singapore. Nung oras po na yun, hinatid po namin siya.
masaya. Sabi ko sa kanya, sige anak, sasama akong ihatid kita. Pagtatanaw ng isang utang na loob din bilang katauhan sa pag-apuha po niya sa aking anak at dun sa isang pamangkin po namin sa Singapore. Nang hinatid po siya, wala pa akong kamalayan na ang mag-anak po pala ay may planong mamasyal doon sa isang lugar na alam kong kaaya-aya sa aking paningin. Sabi po nila, bababa po muna tayo sa duty free. Sabi niya, pauwi na po kami eh. Sa puso ko, bilang tao, wow, makakarating uli ako sa duty free. Sa tagal ng panahon, maaaliw ang aking mata. At nang kami pumasok na sa loob, pag nilayan niyo po, sadya pong napakadakila ng ating Panginoon na siguro talagang ipinagkakalob. Hindi ako mapayapa na hindi ko ito ipahayag sa inyo sapagkat hindi nga po ako sanay na binibigyan ako ng sorpresa ng Diyos. Buhay po ba ang Diyos? Ito na po, nang nasa loob na po kami, nakalatag po lahat ng sale. Ang sabi ko po, pumikit po ako. Sabi ko, Ama, sadyang maaaliw ang aking mata sa oras na ito. At nangusap po sa aking isip na, anak, kung ito lang ang magiging kaaliwan mo, na hindi ka magkakasala, walang masama. Kundi titingin ka lang at madadama mo rin ang sarili mo. Kung ikaw ba ay nagkakaroon ng tukso bilang pagkatao para apuhapin mo yung mga bagay na yon, o kung sino pa rin ang nangunguna sa'yo sa oras na andun ka sa pangmundo na nakikita mo. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? At sabi ko, may baon po ako. Sabi ko, may baon ako eh. At mayroon yung hinahanap ko na hindi ko mabili dito dahil mahal, nakita ko po doon. Ang sabi ko, Ama, salamat sa'yo. Ito, aliw na aliw ako, nakita ko na yung gusto kong bilhin. Sabi kong ganun. Pagkatapos po noon, lakad-lakad po kami, ay sobra pa rin yung pera ko. At ako lang po yun. Pag nilayan niyo po, magagalak po kayo. Nang time po na yon, sabi po nung isang kasama namin, Tita, wag mo nang gastusin yung pera mo. Gagamit na lang tayo ng card, at least 1 month yon. Mahaba pa ang oras at yung araw bago ka magbayad. 0 interest naman yon, sabi niya. Oy sige anak, sabi ko walang problema. At isa pa, kahit ilan ang kunin mo, si tita pa lang sisingilin ko. Boy po ba ang Diyos? Di nung oras po na yon, nakahalata po ako. Sabi ko, teka, sabi ko, sure ka ba anak na pag once na pinanse dyan, kasi wala po kami mga ATM eh, wala po kaming card, kundi andun lang po yung siguro pampagalak ng ating Panginoon na pinagkaloob na, hindi po tita may card ako, sabi niya. O sige anak, ilimit mo lang ako ng hanggang 10, sabi ko sa kanya, basta ako lahat ng gusto kong kunin. Tapos nung time na yun, naalala ko si Apo, kasi yun po yung kaaliwan ng mata ko na parang ngayon lang naganap muli sa akin bilang pagkatao. Nung andun na kami, pili ko na yung gusto kong bilhin. Tita, sandali. Ito pa, gusto mo to, di ba? O, sige, lagay. Tita, ito pa, gusto ito, Tita Pearl, lagay. Sabi ko, nakahalata ako. Parang hindi ko na yata gusto yung nilalagay. Boy po ba ang Diyos? Amen po ba yun? At nang oras po na nandun na po kami sa pilahan, Diyos ko, alam niyo po mga kapatid, tatapatin ko po kayo. Kung sa paningin po ng mga tao, kawawa ang mga alagad, hindi po kami kawawa. Kahit kailan, kahit minsan, hindi po kami kinawawa ng aming pinaglilingkuran sapagkat pinanatili po niya kaming mukhang mayaman sa harapan ng lahat. Boy po ba Diyos? Amen po ba yun? Nung nakapila na po kami, talaga pong na-surprise ako. Hindi ko po talaga akalain na magaganap sa akin yun sapagkat, syempre po, kahit wala payak po ang buhay namin, kung paano inaaral ng ating mahal na Apo Kunching na mas maganda yung magbigay ka, apuhapin mo ang kapwa mo, sa karampot na nakakamtan, kahit papano po nagagampanan din po yun, subalit hindi po ako sanay na kaagad ay binabalik ng Diyos. Sapagkat hindi po ako naghihintay ng kapalit galing sa tao, kundi ang kalooban ng Ama kung paano ginagamit ang mga kamay namin ng mahal na Apo, maging mga kapatid, na para maghandog, yun po ay hindi sa amin, kundi galing sa Diyos na kailangan ibigay, pinadaan lang po sa kamay namin. Nung time po na yun, di nagpapans na po, ano po, alam nyo po, talagang nung oras na yon, ang sabi po nung nag-anghel sa tabi ko, wala po kayong babayaran, ika-card ko na. Ay, ayoko po. Sabi ko, hindi po, nag-usap na po kami ng manugang mo. Sabi ko, hindi po. Sabi ko sa kanya, parang gusto ko pong kuhanin lahat ng pinili ko na gusto ko ibalik. Nung oras po na yon, subalit huli na, sapagkat nakapunch na po lahat. Tapos tinuran po na, kung gusto mo ekang bayaran yan, sundan mo eka ako dun sa lugar na pupuntahan ko. Huwag mo ekang ibayad sa mga anak ko dahil malulugi pa eka ikaw. Boy po ba Diyos? Amen po ba yun? Alam nyo po, tiniim ko
sa puso ko nung oras na yon kung ako ay naging malabis. Hanggang nangusap po ang Espiritu at tinuran niyang, anak, sadyang pinagalak kita, sinurpresa kita sa ganitong pagkataon, lumuluha po ako. Kung hindi lang po kakukulan na napakaraming tao doon, luluhod ako sa harapan ng kaunter para papurihan ng Diyos. Tumingala ako, tumutulo ang luha ko, hanggang pinapunch po yung dala-dala na nakapila, tumutulo ang luha ko. Tumulo ang pawis ko mula ulo hanggang talampakan, hanggang paa ko, na naghalo na mixed emotion po yung naramdaman ko na ando yung kahabag-habag ba ako? Parang bilang tao na po, kahabag-habag ba ako? Parang bilang tao, sabi ko, kaya ko namang magbayad ng ganun. Parang ganun po yung naramdaman ko, kaya galak na hindi maintindihan dahil hindi nga po ako sanay. Kami ng mahal na apo, mga alagad, hindi po kami sanay na on the spot ay gagawan kami ng sorpresa ng Diyos. Buhay po ba ang Diyos? Alam niyo po, hanggang ibinag na po yun, hanggang sasakyan, nung nagdasal na pa po ng papuri, umiiyak pa rin po ako hanggang isang oras na umiiyak po ako na parang katabi ko lang ng Diyos, na sinasambit po niya sa puso ko't isip ko na, anak, walang kamalayan ng tao, ganun kabilis kong haplusin ang isip ng sinuman sa sinumang sa akin matapat na naglilingkod. Buhay po ba ang Diyos? At nung oras po na yon, habang naglalakbay po kami, ang ano ng puso ko, ganun po pala kahiwaga ang Diyos. Sapagkat siguro kaya sobrang galak ang naramdaman ko, yung mga tao po na yun ayaw magpasambit ng kanilang pangalan, hindi ko po akalain na gagawin nila sa akin. Sapagkat, sabi ko nga po, ang ating mahal na Apo Kunching naglingkod ng tapat sa ating Panginoon, kaya no question asked, kahit lahat ng tao ay maghandog sa Kanya, sapagkat ang Diyos ang pumili sa Kanya. Subalit ako bilang payak, na ginawan ako ng Diyos ng ganon, sadyang hindi po ako makatulog. At sa sobrang galak ko, pagdating sa bahay, sabi ko kay Pearl, pasundo mo ako dun sa mga boys mo, sabi ko, bakit ang dami kong dala? Sa isip daw niya, bakit kaya saan galing to? Bakit ang dami dala naghatid lang sa airport? Alam niyo po, para po akong galing sa abroad, ang dami kong dala, hanggang ngayon tinititigan ko pa rin. Buhay mo ba ang Diyos? Hindi ko po malirip ang biyaya ng Panginoon na sabi ko, kahapon ko lang naikwento sa mahal na apo, na sabi ko nga, nililirip ko rin sa puso ko na karapat dapat ba akong tumanggap ng ganon. Hanggang pagdating ko sa bahay, kahit nahihilo po ako, napakasigla ng aking katawan, naglaba po nga ngayon ako. Siyempre po, masigla ang katawan ko. Alam ko po na, nung oras na yon, puspos na espiritu, pinatunayan ng Ama ang galak na may ginamit siyang anghel para sa akin, at naglaba pa po ako hanggang gabi. At pagkatapos po, hindi pa rin po ako makatulog. Pinagmamasdan ko po yung daladala ko. Pinagmamasdan ko po yung daladala ko. Siyempre po, hindi po basta-basta talaga gagawin ng tao yon kung hindi pinagarian ng Diyos. Dahil halos, kulang 6,000 yung groceries na yon, na instant po na ibinigay sa akin ng Panginoon. Tapos po, nung inilagay ko na siya ng ayos, pinagmamasdan ko, sabi ko, parang ayaw kitang kainin. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Nagalak po ba kayo? Pagkatapos po nun, nung umaga, hanggang nakita ko po yung kanyang anak-anak, hindi ako nakatulog sa sobrang galak ng papuri pasasalamat sa Diyos. Hindi ako nakatulog dahil hanggang ngayon hindi ako makapaniwala na ginawa ako yun ng gano'n ng Diyos, sabi ko sa kanya, hanggang nagnilay ako. Kaya, nung bumagsak po ang aking BP, doon ko rin naramdaman na nangusap ang Espiritu, na doon ko higit natanto sa puso ko, na kung paano kaming hinirang ng Banal na Espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching, alam po namin na sa oras na ginagamit po niya kami, wala kami sa pagkatao. Buhay po ba ang Diyos? Doon ko po naramdaman, nung linactuate po niya yung aking BP ng 80-60, na stable ang heart ko, stable ang isip ko, hindi ko lang maigalaw yung katawan ko dahil nangangapal. Pero yung puso ko po napaka-stable at nangusap po ang Banal na Espiritu. Anak, pinatutuhanan ko lang sa inyo na ang sino mang matapat sa akin, pinabatid lang daw po na siya yung gumagamit dahil yung ganung kaparaanan, hindi daw po kakayanin yun ng tao. Buhay po ba ang Diyos? Kaya salamat po sa Ama na hanggang ngayon ay hindi ko malilimutan ang ginawa po niya sa aking sorpresa na ginampanan. Sabi ko nga sa mahal na Apo, naramdaman ko na po yung naramdaman nyo na magkahalong hiya at galak
sa oras na handugan ka ng kapwa mo sa hindi mo inaasahan. Na sa oras na ang ating Panginoon ay kumilos, kapag sumaklolo siya, hindi 50-50. Kapag sumaklolo siya, all heart, lahat ibibigay niya sa'yo. At hindi lang isang beses yung naganap. Maging dito po sa Dambana, na hindi naman pulingid sa inyo, ang aming mga anghel, andyan lang sa tabi-tabi, walang ilang mga pakpak. Kapag pinaisip po sa amin ng mahal na Apo yung mga tao na yon, wala pong pagkabula, na sigurado yung mga tao na yon, na binigay sa amin ng Diyos, alam po namin galing sa Diyos. Buhay po ba ang Diyos? Kaya, talaga pong sigurado na pinakikita po at pinadadama ng Ama yung mga totoong naghahandog. Hindi po namin ibig sabihin na maghandog kayo. Subalit, batid po ng Ama na ang lahat po na may puso na bukal sa dakong ito na nadama ang ating Panginoon ay hindi magiging pagsubok po sa amin ang paghahandog ninyo bilang kami mga alagad, bilang ang dambanang ito kung bukal sa puso nyo sa mga okasyon na naghahandog po kayo, pinadadama po sa amin ng Ama kung yung totoong mga naghahandog. Bago pa dumatal po yun, ibinabahagi na po yung mga pangalan na yon. Pag once na ibinahagi yung pangalan na yon, sigurado tatambad na lang sa harapan mo at yun yung sinabi ng ating Panginoon. Buhay mo ba ang Diyos? Kaya nawa po ang bahaging ito, ano po ang aral? Huwag niyo pong kainipan ang pagtupad ng Diyos sa inyo. Huwag niyo pong kaagad pagdaka ay bigyan kayo ng ganti ng Diyos sapagkat nauna na po yung pagganti niya. Itong ibinabalik lang po natin sa Kanya ay pagtugon doon sa mga ibinigay niya sa atin. Subalit sadya pong masurpresa siya, mabiyaya siya, na minsan nga po, yung hindi mo inaasahan, nasa tabi mo lang pala yung maaari niyang gamiting anghel. Nasa tabi mo lang pala, sa tingin mo ay parang hindi niya kayang gawin. Subalit dahil sa kalooban ng ating Panginoon, magagawa po niyang haplusin ang isip at damdamin ng mga tao na yan para ikaw ay tulungan. At doon sa kaparaanan na sabi ko nga po, sanay po kami ni Apo. Kami ni Apo, kaya bakit kami ni Apo? Sanay po kami ng, lagi kaming suspense. Suspense po si God sa amin. Hindi kami sanay ng sorpresa. Suspense po lagi siya. Lagi po niya kaming, simula sa paglilingkod ko na magpipitong taon, hindi po niya kami binibitin. Kundi, lagi po kaming naghihintay lang na nakangiti. At pagdakay, walang hawak na kahit na ano, subalit kapag gumawa ang ating Panginoon, sigurado, sobrang galak ang ibibigay niya sa amin. Buhay po ba ang Diyos? Kaya, Ama, papuri sa iyo walang katapusan, sa iyong pagmamahal na walang hanggan, na patuloy kong nararamdaman sa bawat araw, at sa bawat araw ang pananabik na ikay panglingkuran ng buong katapatan, sa katauhan ng aming mahal na Apo Kunching, na tuwirang sa iyong kaparaanan ay nabuksan ang aming diwa, ang aming kalooban, na ang iyong pag-ibig ay hindi namin madarama kung wala kang ginamit na tao. Kaya sa oras na ito, Ama, patuloy mong abutin ang aking parangal sa iyo. Patuloy mong damhin ang aming wagas na pag-ibig at katapatan sa karampot naming alay na ikipaglingkuran sa dakong ito sa pamamagitan ng inyong kinalugdan ng aming mahal na Apo Kunching. At sa oras na patuloy ka naming nararamdaman, naway patuloy niyo pong pangalagaan ang aming puso't kaisipan, na sa bawat araw ay huwag kaming makaliban, bagkos patuloy na mong ipadama sa aming puso na ikaw ang Diyos na buhay, na dapat naming gugulan ng aming oras, ng aming araw, habang kami naririto sa mundong ito. Papuri sa iyo muli, Ama, sa pangalan ng Kristo, sa patnubay ng Banal na Espiritu, at sa pamamagitan ng aming mahal na Apo Kunching, di ka man namin tuwirang nasisilayan na bumababa, subalit sa pamamagitan ng ginamit mo para sa amin, tuwirang hayagan na abot kamay ka namin na nahahawakan, nahahagkan, nadaramang yung pag-ibig, at sa bawat araw ay patuloy mong sinasambit na hindi mo kami pababayaan. Kaya ang bawat pangako mo, ang bawat salita mo, ang bawat pahayag mo sa pamamagitan ng mahal na Apo Kunching ay patuloy namin inaasahan sapagkat nananalig po kami na ikaw ang tamang timbangan, ikaw ang tamang kahatulan, ikaw ang wagas magmahal. At sa bawat araw na kami naririto, naway patuloy niyo po kaming gabayan at huwag pabayaan. Amen. Buhay po ba ang Diyos? Nawa po, kayo po maramdaman niyo rin ang pag-ibig ng Diyos
Nasabi nga, kapag siya ang kumilos, walang takot, walang sindak, walang pagsubok na maaari kang maramdaman, kundi sa bawat araw, maliit man o malaki, alam ng Ama iangkop sa puso mo para magalak ka na paglingkuran siya. Muli, magandang umaga at maraming salamat. Hindi ko po dapat sabihin pero po talaga po totoo. Kahapon pong umuwi ako, isang kahon galing sa Amerika ang pinadala para sa apo. Kaya po hindi man dapat i-announce, ako po nagagalak. Nung sinasabi na talaga pong totoo na may mga taong hindi man po kausapin, nangungusap ang Diyos. Kaya sabi ko sa misis ko, paano ba natin isasakayan? Kilaki-laki. Ibinuhos ko po sa likod ng kotse ko, tapos yung kahon inilagay ko sa loob dahil pabigat nga po hindi ba po alam ni Apo, meron po kaming dalang isang kahon galing sa Amerika na siya po surpresang hindi po inaasahan. Kasi po nung pong July 1, guess si Apo na nagbukas doon sa Bustos, sabi may darating na kahon. Totoo po. Yung kinabukas may dumating po isang kahon na galing sa Amerika. Pasensya na po Apo kung ako po nagsabi. Hindi nga po, pero may biyaya po na ibinigay na pinagkaloob po sa nakapatiran na binibigay po ng isang kapatid na nanggaling sa Amerika. Ako naman po may share. Hindi ko naman po kaya gusto i-share ay nagyayabang ako. Talaga pong kapag tapat kayo, lahat ng kahilingan ibibigay ng Diyos. Ako po ay senior citizen na 65, going to 66. Hindi ko po sukat akalaing sa edad ko, makakabili pa ako ng isang sasakyan ko. Kasi yung pong sasakyan ko ay hindi automatic. Pag husubusumpungan tuhod ko, hindi ako makapag-drive. Tignan nyo pong kung hindi po talagang buhay ang Panginoon. Noong pong Sabado, dumating yung isang sasakyan na sabi ng anak ko, Daddy, testingin mo kung pwede na sa iyo. Sabi ko, pwede na, automatic kasi pag sumakit ang tuhod ko, kaya kong i-drive. Sabi ko, kailangan bang magdalawang sasakyan ako? Pero sabi nga po natin, kapag nanalig po kayo, wala pong imposible. At ang maganda po rito, na isang sabi ko nga, babayaran ko po yung sasakyan. Sabi nung anak ko, magkano ba yung sasakyan na binili ni Daddy? Papalitan ko yung pera. Buhay po talaga ang Ama. Sabi ko nga, hindi man po dumating pa sa akin yung kapalit na ibabayad ko. Sinasagot na po ng anak ko na yung binili kong sasakyan, kahit hindi po brand new, segunda mano, ay biyaya pong pinagkakalob ng Ama. Kaya po, manalig po kayo. Wala pong imposible. Isa lang po, ang pagtitibay na ngayong nakakilala kayo sa Diyos. Unahin niyo siya. Lahat po ng bagay na kailangan, ipagkakaloob niya. Kaya pabebendisyonan ko po mamaya dahil isasakay ko po ang mga naapo bukas. Luluwas po kami bukas, yung po sasakyan ay isasakay ko, kaya po pabebendisyonan ko. Bago po tayo magtapos ay natawagan ko po ang kapatid na bunso at maghahain ng isang awit na papuri sa ating Panginoon. Sa mapagpalang umaga po sa gabi ito, para po sa ating Panginoon, para po sa amin. Ikaw ang Panginoon ng aking buhay. Nasa aking pag-ibig ang laking asal, nang ako kay manatiling sabik sa may kapal. Panginoon ko aking namahal. Ikaw ang Panginoon
ng aking buhay. Nanunuyo sa aking puso sa tuwing nananalay nang ako kay manatiling sabik sa may kapal. Panginoon ko aking minamahal, di ako matatakot sa gitna man ng unos, pagkat nariyan ka, Panginoon, aking sandalan ko. Sa piling mo tuwi na ay pabalik ako nang di mawalay sa'yo. Ikaw ang Panginoon ng aking buhay. Nanunuyo sa aking puso sa tuwing nananalay nang ako ay manatiling sabik sa may kapal. Panginoon ko aking minamahal, di ako matatakot sa gitna man ng unos, pagkat nariyan ka, Panginoon, aking sandalan ko. Sa piling mo tuwi na ay babalik ako nang di mawalay sa'yo. Di ako matatakot sa gitna man ng unos, pagkat nariyan ka, Panginoon, aking sandalan ko. Sa piling mo tuwi na ay babalik ako nang di mawalay sa'yo. Ikaw lamang, ikaw, Panginoon, ikaw ang aking buhay. Maraming salamat po at maraming salamat sa Panginoon. Tayo po tayong lahat at tayo po ay manalangin. Isa pa raw. Isa pa raw po. Actually po, talaga pong itong susunod na kanta kakantahin ko, kaya lang parang ang naano sa akin yung una. So talagang kalooban po siguro maawit siya ngayon. Para po sa inyong lahat at syempre po para sa ating Panginoon. Life is not a door to put my faith. If you believe in yourself, if you believe that someone who walks through life with you, you'll never be alone. Just learn to reach out and open your heart. Lift up your hands to God, and He'll show you the way. And He said, cast your burdens upon me, and those who are heavenly laden, come to me,
of carrying heavy loads. For thy yoke I will give you this easy, and then my burden is light. Come to me, and I will give you rest. When you feel the world is tumbling down on you, and you have no one that you can hold on to, just face the rising sun, and you'll see hope, and there's no need to run. Lift up your hands to God, and He makes you feel alright. And He said, cast your burdens upon me, and those who are heavenly laden. Come to me, all of you who are tired of carrying heavy loads. For thy yoke I will give you this easy, and then my burden is light. Come to me, and I will give you rest. Come to me, and I will give you rest. Salamat. Magsitayo po tayo at ating